Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako, ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Dayao. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 101 wanted person arestado ng PNP Bicol sa isang linggong operasyon kontra kriminalidad. Mahigit 600,000 pisong halaga ng fully grown marijuana plants ang binunot at sinunog ng mga otoridad sa Tinglayan, Kalinga. At 182K halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa bypass operation Ormoc City PNP. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Nakiindak ang mga tauhan ng Police Regional Office 1 sa isalagwang Zumba for a cause na may temang Moving with Purpose, Dancing for Life para sa mga cancer warrior, at isinagawa rin ang tree planting activity sa Fernando City, La Union. Ang magandang balita mula kay Police Corporal Rapi Beloria. Unahan ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, ang dalawang makabuluhang aktibidad na isinagawa sa Camp Brigadier General Oscar M. Florendo, Parian, San Fernando City, La Union, katuwang ang Soroptimist International of the Americas Philippines Region o SIAPR, sa pamumuno ni Mrs. Leticia O. Cruz, District Director ng Greater Manila District, at ang Officers Ladies Club Foundation Incorporated, Pro 1 Chapter sa pangunguna ni Mrs. Cersei G. Reyes, advisor ng nasabing organisasyon. Isa sa mga pangunahing aktibidad ay ang tree planting activity na isinagawa bilang pagsuporta sa advokasya ng PNP na makakalikasan. Isa sa mga pangunahing core values ng institusyon. Layunin ng gawaing ito na ipakita ang aktibong papel ng kapulisan sa pangangalaga ng kalikasan bilang bahagi ng mas malawak na hangaring hindi lamang panatilihin ang kapayapaan at kaayusan, kundi tiyaking ipapamana sa susunod na henerasyon ang isang mas magandang kinabukasan. Kasunod nito, ginanap rin ang isang Zumba for a Cause na may temang Moving with Purpose, Dancing for Lives, na dinaluhan ng parehong mga opisyal at miyembro mula sa PRO1, SIAPR at OLC Foundation Incorporated. Ang nasabing aktibidad ay sinagawa bilang pakikiisa at pagbibigay suporta sa mga cancer warriors na siyang inspirasyon ng bawat hakbang at sayaw sa programa. Ang layunin ng Zumba event ay hindi lamang para sa kalusugan ng katawan, kundi upang maipamalas ang malasakit, pagkakaisa at lakas ng loob ng komunidad sa pagtugon ng mga hamon ng buhay. Sa pagtatapos ng mga gawaing ito, pinatunayan ng PRO1 na ang tunay na serbisyo ay hindi lamang nasusukat sa pagpapatupad ng batas, kundi sa pakikisa sa kalikasan at sa kapwa-tao. Isang hakbang ito patungo sa isang bagong Pilipinas
na may malasakit at pagkakaisa. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Rafi Viloria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Police Corporal Veloria, sa patuloy na kampanya kontra illegal na droga ng PNP. Naglunsad ng Anti-Illegal Drug Awareness ang mga tauhan ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 2 sa mga estudyante ng Reyna Mercedes Vocational Industrial School, Isabela. Ang buong detalye hatid ni Patrolwoman Wendy Singson. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga, matagumpay na isinagawa ang 2 araw na Youth Summit 2025 na may temang Strengthening Youth Advocacy Towards Drug-Free School and Community. Nito lamang ika-24 hanggang ika-25 ng Setyembre ngayong taon sa Reyna Mercedes Vocational and Industrial School, Barangay Talungan, Reyna Mercedes, Isabela. Pinangunahan ito ng Reyna Mercedes Police Station sa pamumuno ni Police Major Charles B. Carino, Chief of Police, at Regional Police Community Affairs and Development Unit 2 sa pamumuno ni Police Captain Ruby Ann J. Versida, OICRP Kadutu, katuwang ang pamunuan ng RMVs sa pangunguna ni Mrs. May Rani Christine A. Sipagan, School Principal 2. Umabot naman sa 1,200 na mag-aaral mula junior at senior high school ang nakibahagi sa nasabing programa. Tinalakay ni Police Captain Jefferson N. Dalayap, Deputy Chief of Police ng Reyna Mercedes Police Station, ang issue ng gangs and youth violence, kung saan binigyan diin ang kahalagahan ng mentorship, community support at personal development upang maiwasan ang kabataan sa gang-related activities. Samantala, tinalakay naman ni Patrolwoman Jerilyn Colico, Action PNCO ng RP Kadutu, ang patungkol sa Republic Act 11930 para sa mga mag-aaral mula grade 9 at grade 10 at Republic Act 9165 para sa mga mag-aaral mula grade 11 at grade 12 ng nasabing paaralan. Mahalaga po ito sa ating mga kabataan kasi dahil alam naman po natin na napakaraming involved na ngayon sa mga violence na nakikita natin sa mga news. Kaya mahalaga po ito yung ating activity na ginagawa sa mga school para sa ganon ma-educate po yung ating mga kabataan, lalong-lalo na itong mga estudyante po. Samantala, patuloy ang PNP Isabela sa pakikipag-ugnayan sa mga paaralan upang mapalawak ang advokasya laban sa iligal na droga. Mula dito sa lalawigan ng Isabela, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Wendy Singson, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Singson, isang babae ang arestado ng Criminal Investigation and Detection Group, Zambales, dahil sa paglabag sa Social Security System Act of 2018. Police Corporal Giselle Rivera, ibalita mo. Ang isang babae sa probinsya ng Zambales na may kinakaharap na kaso kaugnay ng paglabag sa Social Security System Act of 2018. Kinilala ang sospek na si Alias Maria, 31 anyos, residente ng Barangay del Pilar, Iba, Zambales. Naaresto siya sa Barangay Santo Rosario ng parehong lugar ng pinagsanib pwersa ng CIDG Zambales Provincial Field Unit sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Leonardo Surio, Officer in Charge at Iba Municipal Police Station. Ang warrant of arrest laban sa kanya ay nilabas ng korte para sa kasong paglabag sa Republic Act 11199 o SS Act of 2018 na may 72,000 na piyansa. Naisakatuparan ng mga otoridad ang naturang operasyon na dokumentado gamit ang body-worn camera at recording device. Matapos ang pag-aresto ay dinala ang akusado sa CIDG Zambales Provincial Field Unit para sa booking procedure bago ibalik ang warrant sa korte. Bahagi ito ng pinaigting na oplan pagtugis ng CIDG para tiyakin na ang lahat ng may kasong kinakaharap ay mahaharap sa batas. Mula dito sa City of San Fernando, Pampanga, ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
At nasabat ang droga at baril sa isinagawang bypass operation sa Batangas. Ang balitang ito ay hatid ni Patrolwoman Mary May Sarturio. Hindi na nakapalagpa ang dalawang suspect matapos ang isinagawang buy-bust operation ng mga tauhan ng Santo Tomas Component City Police Station. Kinilala ang mga suspect na sina alias Louie at alias Red, kapwa mga residente ng Puro 4, Barangay San Cristobal, Calamba City, Laguna. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 6 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 1.4 gramo, isang caliber 9mm pistol, 2 magazines, 9 na live ammunition, isang 1,000 peso bill bilang buy-bust money, 3 cellphone at isang motorsiklo. Kasalukuyang nasa custody ng Santo Tomas Component City Police Station ang mga arestadong akusado para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang kanilang pagkakaaresto ay patunay ng dedikasyon ng ating mga kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa komunidad. Mula rito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Mary May Sarturio. Alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sarturio. Aktibong nakilahok ang mga pulis Mimaropa kasabay ang kanilang pamilya sa isinagawang Family Day kasabay ang kapistahan ni St. Michael de Arcangel sa Police Regional Office Mimaropa. Patrolwoman Abigail Dato sa report. Pinagdiwang ng Police Regional Office Mimaropa ang PNP Family Day kasabay ng kapistahan ni St. Michael de Arcangel, patron ng kapulisan, sa pangunguna ni Police Brigadier General Rowel C. Rodolfo, Regional Director, noong ika-29 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Camp Brigadier General Efegenio C. Navarro, Barangay Suki, Calapan City, Oriental, Mindoro. Sinimulan ang programa sa pamamagitan ng invocation at opening remarks ni Reverend Father Police Captain Jerome D. Ramirez, Regional Pastoral Officer, kasunod ang pagbubukas ng Project Kids o ang Knowledge, Integrity, Discipline, Safety. Tampok dito ang mga lectures, film showing at pamimigay ng mga reading materials na pinangunahan ng Women and Children Protection Desk, Office of the Legal Counseling Program at Regional Police Community Affairs and Development Unit personnel upang palakasin ang advokasya ng PNP para sa kapakanan at proteksyon ng mga kabataan. Binigyang kulay rin ang programa sa pamamagitan ng gift giving at awarding of certificates na pinangunahan ni Honorable Jerry De Los Reyes, Chairman ng Barangay Bondok, at ni Mrs. Liberty M. Rodolfo, Advisor ng Officers Ladies Club Foundation Incorporated, Mimaropa. Bilang bahagi ng Family Day, isinagawa rin ang iba't ibang gawain para sa mga pamilya ng mga pulis at komunidad na dinaluhan ng mga opisyal at tauhan ng Pro Mimaropa. Ang buong selebrasyon ay nagsilbing pagpupugay hindi lamang kay St. Michael de Arcangel, kundi maging sa dedikasyon ng PNP sa pagsusulong ng pamilya, pananampalataya at serbisyong mga tao. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako po ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Abigail B. Dato, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Dato, sa kulungan ang bagsak ng 101 wanted person matapos ang isang linggong operasyon ng PNP Bicol. Ito ay bahagi ng pagkapaigting kontra kriminalidad ng Police Regional Office 5. Patrolwoman Vanessa Sol, ibalita mo. Ang 101 wanted person ang naaresto sa isang linggong operasyon na isinagawa ng Police Regional Office 5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director ng Bicol Region, mula ika-22 ng Setyembre hanggang ika-28 taong kasalukuyan. Isa ang naitala sa regional level, 13 sa provincial level, 6 sa city level, 18 sa municipal level, at 63 na classified as other wanted persons. Ang mga inarestong individual ay nahaharap sa malawak na hanay ng mga kaso, kabilang ang pagpatay, panggagahasa, paglabag sa iligal na droga, at iba pang malubhang krimen. Ang mga operasyon ay naging posible hindi lamang sa pamamagitan ng pagsisikap ng pulisya, kundi sa pamamagitan din ng matibay na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga alagad ng batas at ng publiko. Tiniyak ng Police Regional Office 5 sa mga Bicolano na pananatilihin nito ang mga operasyon nito laban sa mga wanted na kriminal at lalo pang paigtingin ang mga proactive na hakbang upang palakasin ang kaligtasan ng publiko
at palakasin ang tiwala sa pagpapatupad ng batas. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Sol. Aabot sa mahigit 600,000 pisong halaga ng fully grown marijuana plants ang binunot at sinunog ng mga otoridad sa Tinglayan, Kalinga. Magbabalita dyan si Patrolwoman Lisel Digman. Resulta ng pinaigting na kampanya ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region kontra sa illegal na droga, umabot na 600,000 na halaga ng fully grown marijuana plants ang nadiskubre ng mga operatiba sa isinagawang marijuana eradication sa Barangay Tulga West, Tinglayan, Kalinga nito lamang ika-28 ng Setyembre 2025. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba mula sa Lubuagan Municipal Police Station, Pasil MPS, Balbalan MPS, Tinglayan MPS at First Kalinga Provincial Mobile Force Company. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkatuklas ng isang plantasyon ng marijuana na may lawak na mahigit kumulang 300 square meters at may nakatanim na 3,000 na piraso ng fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 600,000 pesos standard drug price. Bagamat walang nahuling cultivator, ang mga nasabing halaman ng marijuana ay naidokumento, binunot at sinunog sa mismong lugar. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang iba pang plantasyon ng marijuana at mahuli ang mga individual na responsable sa pagtatanim nito. Ang matagumpay na operasyong ito ay nagtatampok sa patuloy na pangako ng mga ahensya ng kapulisan na labanan ang mga iligal na aktibidad ng droga sa rehiyon para sa mapayapang pamayanan tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Digman. Arestado ang 22 anyos na lalaki at tinaguri ang top 1 most wanted person district level na may kasong statutory rape ang naaresto ng Quezon City Police District. Ang balitang iyan ay hatid ni Patrolwoman Ivy Corporal. Arestado ang mga operatiba ng District Special Operation Unit ng Quezon City Police District sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Freddy Sorilla, officer in charge ang akusado na si alias Owen, 22 anyos, na tinagurang ikalima sa district level top 10 most wanted person ng Quezon City Police District. Nadakip si alias Owen sa harap ng DM Store sa Yuseco Street, Barangay 225, Tondo, Manila, sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Judge Roslyn Rabara Tria ng Quezon City Regional Trial Court Branch 86 para sa kasong statutory rape na walang piyansang inirekomenda. Kasalukuyan namang nasa kustodiya na ng Quezon City Police District ang nasabing sospek. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Corporal. Tunghayin naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Arestado ang tulak ng droga matapos ang bypass operation ng mga tauhan ng Oton Municipal Police Station sa Oton, Iloilo. Patrolwoman Ledilyn Bansagon, ibalita mo. Mas pinaigting na kampanya kontra illegal na droga, isang truck driver ang naaresto sa matagumpay na anti-illegal drug buy-bust operation na isinagawa ng Station Drug Enforcement Team ng Oton Municipal Police Station na pinangunahan ni Police Captain Ali V. Estember, hepe ng Oton MPS, bandang 1:10 ng hapon sa Purokdos Poblasyon, San Joaquin, Iloilo, nito lamang ika-27 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang naaresto sa alias na Stephen, 45 taong gulang, walang asawa at residente ng Barangay Poblasyon, President Rojas, Capiz. Na-recover mula sa suspect ang tinatayang 30 gramo ng hinilaang shabu na may halagang 204,000 pesos batay sa standard drug price. Ayon sa investigasyon, nakalap ang impormasyon mula sa isang concerned citizen ukol sa iligal na aktibidad ng suspect. Matapos ang isang linggong surveillance, nakumpirma ng mga operatiba na si alias Stephen ay sangkot sa bintahan ng iligal na droga, kumukuha ng supply mula sa Iloilo City at ikinikalat sa bayan ng Oton at mga karatig na lugar.
Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Uton MPS ang suspect at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patunay na walang humpay na pagsisikap ng mga kapulisan ng Iloilo upang sugpuin ang iligal na droga at tiyakin ang kaligtasan ng komunidad ng mga Ilonggo. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledelyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. City, Patrolwoman Laura May Asares sa report. Tulungan ng bagsak ng top 3 most wanted person provincial level na may kasong rape by sexual assault ng RA 7610 matapos itong maaresto sa sitio Tugas, Banawag at Shepherd, Barangay Guadalupe, Cebu City noong ika-27 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Mark Eric C. Papong, Station Commander ng Police Station 9 Cebu City Police Office, ang suspect na si alias Mel, 35 anyos, na residente ng naturang lugar. Ayon sa ulat ng mga otoridad, ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape by sexual assault, Article 266A, Paragraph 2 of the PRC in relation to Section B of RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may 1 milyon na rekomendadong piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Guadalupe Custodial Facility ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Paalala lang po sa ating mga kababayan na huwag magdalawang isip na tumawag at mag-report sa ating kapulisan kung may mga kaguluhan. Bawat tawag ay mahalaga para sa kaligtasan ng ating komunidad. Maraming salamat po. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Laura May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Asares. Arestado ang isang high-value individual sa isinagawang bypass operation ng Arboc City Drug Enforcement Unit at nakumpiska ang mahigit 100,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Camberley Flores. Arestado ng mga otoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong qualified rape matapos mahuli sa Barangay Dolores, Ormoc City. Bandang alas 11:31 ng tanghali nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Ormoc City Police Station 5 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong qualified rape sa ilalim ng Article 266-A ng Revised Penal Code na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Ormoc City PS5 para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang ating kapulisan ay patuloy na maglulunsad ng mga operasyon para mahuli ang mga taong may pananagutan sa batas upang maihatid ang hustisya sa kanilang mga naging biktima at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad tungo sa minimithi natin na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Singian. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Isang 40 anyos na lalaki ang arestado sa nagawang joint bypass operation ng Sindangan Municipal Police Station at Puerto Zamboanga del Norte PMFC at Intelligence ng Philippine Army. Ang buong detalye ay hatid ni Patrolwoman AJ Cortez. Arestado ang isang 40 anyos na karpintero sa isinagawang joint drug buy bust operation ng mga tauhan ng Sindangan Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Jose F. Rivero III, katuwang ang 1st Zamboanga del Norte PMFC at Intel personnel ng 97th IB Philippine Army nito lamang ika-28 ng Setyembre taong kasalukuyan, bandang alas 3 ng hapon sa Barangay Gulio, Sindangan, Zamboanga del Norte. Kinilala ang suspect na si alias Hampak, residente ng Barangay Mara, Sindangan. Sa operasyon, na-recover mula sa suspect ang 2 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 4 na gramo at tinatay nagkakahalaga ng 27,200 pesos. Nakuha rin ang isang 1,000 piso bill na ginamit bilang mark money, isang transparent na plastic cellophane na nagsilbing lalagyan at isang bagong kaha ng sigarilyo na kulay pula na ginamit na container. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Provincial Forensic Unit Fatima Liloy, Zamboanga del Norte para sa pagsusuri
habang ang suspect ay nasa kustodiya ng Sindangan Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Layunin ng operasyon ang pagpigil at pagsupil sa paglaganap ng iligal na droga sa lalawigan, pagtitiyak ng kaligtasan ng mga mamamayan, at pagpapatibay ng kampanya ng pamahalaan laban sa pinagbabawal na gamot para sa mas mapayapang pamayanan. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Rehiyon Siyam, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman A.G. Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Cortez. Samantala, serbisyo publiko ang hatid ng serbisyo caravan ng 102nd Maneuver Company Misamis Occidental sa mga residente ng Sinakaban, Misamis Occidental. Ang magandang balita ito ay hatid ni Patrolwoman Risa Sahonya. Ng malasakit, isang paglalakbay ng pagbabago. Ang serbisyo caravan ay patuloy na umuusad, hindi lamang dala ang serbisyo, kundi pati ang pangako ng dignidad at mas maliwanag na bukas para sa bawat mamamayan. Sa pamumuno ni Police Major Alvin Marnilo Tamayo, Company Commander ng 102nd Maneuver Company, katuwang ang kaniyang mga kasamahan, matagumpay na naisagawa ang serbisyo caravan sa Barangay Estrella, Sinakaban, Misamis Occidental. Nakipagtulungan ang unit sa lokal na pamahalaan ng Sinakaban at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maihatid ang mahalagang serbisyo gaya ng medical na tulong, suporta sa kabuhayan at mga programa sa kaligtasan. Namahagi rin sila ng food packs at tsinelas para sa mga residente kasabay ng anti-terrorism dialogue na layong palakasin ang katatagan ng komunidad at ang pakikipagtulungan sa mga otoridad para sa seguridad. Ang nasabing gawain ay patunay ng nagkakaisang pamamahala na nagsusulong ng madaling pag-akses sa serbisyo at inklusibong kaunlaran para sa lahat ng barangay sa lalawigan. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Risa Sahonya, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonya. Isang babaeng arestado na may kasong estapa. Natinigaro ang top 1 most wanted person ng City Special Operation Group sa Davao City. Patrolwoman June Marie Joy Rupin sa report. Babaeng kabilang sa listahan ng top 1 most wanted person ng City Special Operations Group ang naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kaso ng 3 bilang ng estafa ngayong Setyembre 29 taong kasalukuyan bandang alas 12 Gs ng tanghali sa Candelaria Street, Barangay 76-A, Ecolan, Davao City. Kinilala ang suspek sa alias na Janet, 57 taong gulang, may asawa, isang laborer at residente ng Emerald Street, Illumina Estates, Purok 3, Barangay Comunal, Davao City. Katuwang sa nasabing operasyon, ang mga operatiba ng Regional Special Operations Group 11 at Police Station 15. Dagdag pa, batay sa kutusan ng korte, may inirekomendang piyansa na nagkakalaga ng kabuuang 164,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Sa kasalukuyan, ang suspek ay nasa kustodiya ng Ikulan Police Station para sa karampatang disposisyon ng kanyang kaso. Patuloy naman ang paalala ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pagbibigay ng impormasyon ukol sa mga taong may kinakarap na kasong kriminal upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa lungsod. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman June Mary Joy Rupin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Rupin. Hindi na nakapalagpa ang 3 lalaki matapos mahuli sa anti-illegal drug operation ng Pulong-Manok Municipal Police Station sa Cotabato. Patrolwoman Rizali Umalay, ibalita mo. Tao ang naaresto sa ikinasang anti-illegal drug operation ng mga tauhan ng Pulong-Manok Municipal Police Station sa pakikipagtulungan ng South Cotabato Provincial Drug Enforcement Unit at South Cotabato Provincial Intelligence Unit nito lamang Setyembre 28 taong kasalukuyan bandang alas 7:35 ng gabi sa Purok Tenyo, Barangay Poblasyon, Pulong-Manok South, Cotabato. Kinilala ang mga sospek na sina alias J, 31 anyos, alias Ronron, 36 at alias Nino, 19 na samsam sa kanila ang 10 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang bigat na 4 na gramo. Ang matagumpay na operasyon
ay naisakatuparan sa mahigpit na koordinasyon ng Pulumulok Municipal Police Station sa PDEA 12 alinsunod sa mas pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na droga. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resali Umalay, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Umalay. Sikat na vlogger sa Butuan City, nasangkot sa iba't ibang krimen gaya ng pang-hold up at iligal na droga ang arestado sa bypass operation ng mga otoridad sa Butuan City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Joanna Kawili. Nalubong sa kustudiya ng otoridad ang isang kilalang vlogger na sangkot sa mga scam at hold-up sa lungsod ng Butuan matapos itong masakote dahil sa paglabag sa batas kaugnay sa iligal na droga, pagdadala ng hindi lisensyadong baril, panlilinlang at pang-hold up sa iba't ibang establishmento sa Butuan City at sa kalapit na mga munisipalidad sa Agusan del Sur at Agusan del Norte. Kinilalang nasabing vlogger na si Jan, walang trabaho at kasalukuyang naninirahan sa P8 Malalag, Barangay Libertad, Butuan City. Ayon sa mga otoridad, mula sa kanya ay nakumpiska ang mga sumusunod, 2 sachet ng pinaghihinalaang shabu na may kabuoang timbang na 10 gramo na nagkakahalaga ng 68,000 pesos, halagang 7,000 bilang bypass money, isang pistol na may 4 na bala at isang motorsiklo. Ani Police Captain Charles Evan Gatchalian, hepe ng Station 3 at pinuno ng operasyon, matagal na nilang minomonitor ang suspect dahil sa kanyang illegal na aktibidad. Ipinahayag niya na walang tigil ang pagpapatrolya ng otoridad upang masakote ang suspect kahit saan man ito magtago at papanagutin sa kanyang mga paglabag sa batas. Sa isinagawang bypass operation na pinangunahan ng Station Drug Enforcement Unit at buong puwersa ng Butuan City Police Station 3, matagumpay na naaresto si alias Jan. Sa kasalukuyan, siya ay nasa kustodiya na ng pulisya at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joanna Kawili, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Kawili. At sa ating huling balita, sa pagpapanatili ng kapayapaan sa komunidad, ang Marawi City Police Station ay nagsagawa ng anti-illegal drugs at anti-terrorism awareness sa mga residente ng Barangay Port, Marawi City. Ang buong detalye ang hatid ni Patrolwoman Angela Bandarlipe. Isang matagumpay na talakayan tungkol sa anti-illegal drugs, anti-terorismo at mga paalala sa crime prevention para sa mga residente ng Barangay Dayawan, Marawi City ang isinagawa ng mga personahe ng Marawi Community Affairs and Development sa Barangay Fort Marawi City nito lamang 29 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang naturang aktibidad ay naging inisyatibo ni Police Lieutenant Mohodin C. Pagayawan, Chief of Police, katuwang mga barangay officials at iba pang residente ng naturang lugar. Layunin ng talakayang ito na magbigay kaalaman sa mamamayan hinggil sa masamang epekto ng paggamit ng iligal na droga, terorismo at iba't ibang uri ng kriminalidad upang mapalakas ang kanilang kamalayan at kahandaan laban sa mga banta sa kapayapaan at kaayusan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon at praktikal na mga paalala, inaasahang mahihikayat ang komunidad na makiisa sa mga programa ng pamahalaan at mga kapulisan para sa pagpapanatili ng ligtas, mapayapa at maunlad na pamayanan. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Bandarlipe. At yan ang mga balitang nakakalap ng ating PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga ka-PNN, 86 days na lang, Pasko na. At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police sa panguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya. Ako po ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Adrian Dayao, maghahatid
ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.